Kaibigan, narito ako sa Canadian Tire. Sometimes, ang tawag ko rito, crappy tires. Pero, depende kung anong bibilhin mo. Kilala ang Canadian Tire sa not so good batteries. Huwag ka daw bibili dito. And, karami na nagsasabi na may mga masama experience. Ako, mix. May binili akong battery dito na Moro Master. 8A2. Sorry, busy? I don't work here. Oh, you don't work here? Oh, wow. What do you need? Maybe I can help you, man. I'm just trying to find this. Uh, I like it. I know in this aisle here. See, I don't know either. Maybe you should talk to them. Yeah. Sorry about that. Okay, paminsan-minsan nagpe-pretend ako na nagtatrabaho din ako dito. Madalas pa mapagkamalan na dito ako nagtatrabaho. Ganon din sa Home Depot. I'm sure na may iba sa inyo na nagtatanong kayo sa ibang tao at nasasabi nila na I don't work here. Nasaan ako? Kalimutan ko na. Canadian Tire. Yung battery ko sa 92 Chevy Caprice I'm telling you, ang average nilang life ng battery ay nasa 4 years. Sabi nila, 4. Maswerte ka na kung naka 5. Even 4 years, maswerte ka na kung naka 4 years ka na. Pero kaibigan, no? I wish the label, that label for that, I'd say shelf label. 1,000. Kaibigan, siguro 8 years na yun. Maybe more, yung battery ko. Of course, meron akong battery tender. Pero hindi ko yung ginamit ng kagad-agad nung nabili ko yung battery na yun. Kaya, I'd say at hindi yun AGM, just a flooded battery, yun yung may acido. Yun yung mag-iingat kayo dahil acido yung laman nun. Hindi yung mga matted, hindi yung AGM, mga makabago ngayon. And I'd say pushing over 8 years na yun. Kaya yun ang dahilan kung bakit bumabalik ako dito. At kung may nagsabi sa inyo na mag-ingat kayo huwag kayong bumili ng battery sa crappy tire, Canadian Tire, maybe consider nyo rin yun. At kung talagang ito yung option ninyo, I know, hindi rin siguro masama. Pero nandito ako para ipakita sa inyo kung paano i-check ang battery, kung bibili ka ng battery sa mga lugar, Costco, even sa kilala na Interstate, maganda yung mga batteries doon. At kahit dito sa Canadian, kahit sa mga local shops ninyo, ay papakita ko sa inyo kung ang importante muna bago yung mga ratings niya at size, of course. Pag-usapan natin yan. Pero importante yung pagkakagawa ng battery at kung kailan nila rekomendado na i-charge ulit. Okay? Hali kayo. Ito yung mga batteries nila dito. Dito ako sa Major Mackenzie sa Markham. Ang branch dito ng Canadian Tire. And I'll show you. Ito ang battery ng Impala, Chevy Impala. Gusto ko ibalik sa buhay ang Chevy Impala ko. At ito yung sasabi ko sa malaking trabaho. Dahil kaibigan, pag-usapan natin yung Chevy Impala ko na matagal nang nakatenga. Napakatagal na. At sa sobrang tagal ay ang mga brakes niya kinalawang. Ganun talaga pag hindi yun nadadrive ang sasakyan, kinakalawang. Pag-usapan natin yan. Pero ito nga, papakita ko sa inyo kung anong titingnan ninyo bago kayo bumili ng battery. Ang manufacturing date, kung kailan ginawa ang battery. Nakikita nyo to. This is March 2024. Ayon sa kanila, now, ang mga battery, kapag ginawa nila, kapag ginawa nilang battery, typically naka heat stamp siya,
yung emboss, nakatatak ang manufacturing date nila. Pero hindi lagi ng case. Minsan, a simple sticker. At ito ang case niya. March 2024 nung itong battery nito noong ginawa. Okay? Ginawa means nang nasalina ng asido nung ready na para ibenta, i-ship siya. Pero kaibigan, ito ay hindi laging totoo. Kailangan depende nga sa manufacturer, depende sa tindahan na gumagawa nito, depende yon. Kaya wag lagi niyo kakatiwalaan ito. Dahil ito, maaring ito ay simpleng tatak lang na ang sinasabi nila ay ito ang date para i-charge uli o huling na charge ang battery nyo. So paano nyo malalaman ng totoo? Well, lagi nyo hanapin sa side or sa top. Typically sa side siya ang manufacturing date niya kung kailan siya ginawa. Ngayon kung wala nun, itanong nyo rin sa kanila. Ang sabi sa akin dito at kinonfirm niya, ito ang pagkakagawa ng battery. So itong kapanganakan niya at ito kaya naniniwala ako sa kanya. Ngayon, may isa pa ditong sticker. You see that? Yan yung dalawang uri yan. Maring ito ABCD. So that's 4. Ika-apat. So yan ay January, February, March, April. Which is April 2024. Ito yung panahon na shinip siya. Okay, mula sa kanyang kumpanya papunta sa mga tindahan. Ngayon, hindi ko makita yung mata ko. Yung mata ko napakalabo, kaibigan. Hindi ko dala yung salamin ko. Oh, I think this is recharge by. Ayan, ito naman na-explain naman dito eh. So recharge by, that means ito yung 10 October 2024 di-recharge nila ito. Kailangan nila ma-keep up to date ito, keep top up siya. Kaya shinip siya nung D24, meaning D kaapat siya sa letra, di ba? A, B, C, D. That means in January, February, March, April 2024 ng shinip sa tindahan, at nung dumating dito, chinarge na ng 10/24, o yan ang suggested niya na dapat i-charge kung hindi pa nabebenta, October 2024, and I'm sure na-charge nila ito ng ganung panahon. At ito ang kapanganakan niya. Okay? March 2024. Hope that makes sense. Ito ang kailangan kong battery, at pag bibili kayo nito, importante, I don't work here. You don't? Yeah. Just on that side. Yeah. Group 85. Ito ang size ng aking battery kailangan. Group 85, kaibigan, sa aking Chevy Impala 2008 Chevy Impala. Importante ang group. Ito nga hanapin nyo. May mga group ito. At tulad nito, 51R, 24F, okay, 35. Itong 35 ay kasya din sa aking Impala. 34 and 35. At ang 85 talaga ang recommendation sa manual sa mga website ng mga Chevys. Ito talagang 85. Kaya itong kukunin ko, kaibigan. Isa pa, kung bibili kayo nito, importante itong sasabihin ko rin. Pag-usapan na natin yung date. Importante malaman nyo kung kailan, dahil kung matanda na ay umiwas kayo dahil maring may mga problema na sila sa cell. Okay? Ito lang pinakabago nila. I have no choice dahil nagmamadali ako, kaya kukunin ko na ito kahit isang taon lang. That's fine. Pero would have been nice kung ito ay ginawa ngayong taon na to. Pero that's fine. It's fine. Ang importante rin ay ang cold cranking amps. Nakikita nyo to, CA. I can't see, kaibigan. Oh my goodness.
Okay, nakapikit na ako dito. Kaibigan, napakaganda nito. Cold cranking amps nito ay 800. Oh my goodness, this is nice. Kaibigan, ito ang titingnan nyo, importante eh. Lalo nandito tayo sa Canada kung saan may tunay na winter, kung saan napakalamig, -40 and colder or colder. Ito, napakaganda nito. Itong hanapin nyo, CCA cold cranking amps, at ito ay nagkakahalaga ng 800. 800 ang CCA nito or cold cranking amps ito. Ang amperage siya 800, kaibigan. Napakaganda nito. Dahil at least sa aking V8 Impala Chevy, at least 650 ang kailangan ko. This is more than enough. Napakaganda nito. The higher the better. Itong hanapin ninyo. At kung meron kayong kotse na kailangan palitan ng battery at ang kanyang cold cranking amps ay tinignan nyo yung luma ninyo o yung stock ninyong battery at nakalagay doon ay let's say 500 or 600, pagkakataon ninyo kung papalikin ng baterya, pagkakataon nyo ng taasan pa yun ng taasan pang CCA nun, kung na mas mataas pa ron, the higher the better, kaibigan. Alright, kung kaya ng budget nyo, kumuha kayo. Kung merong 1,000 900, 1,000, kunin nyo yun, kaibigan. Alright, basta importante ay ang group size, okay, ang type nya, dahil nagdidikta yun kung anong laki ng battery. Okay? Hindi yung power, kundi yung size ng battery para kasya sa inyong tray sa hood niyo. At syempre, ito muna yung unang titingnan, yung manufacturing date. Kukunin ko na to. Alright? Dalawa lang ito rito eh. Na-cover na natin yon. Again, kuha kayo ng battery. Of course, yung size nya, basta kuha nyo yung size. It could be 34, it could be 35. Sa case ko, this is group 85. Tandaan nyo yan. Okay? Pag nakuha nyo yon, ang susunod yung goal, pag nandito na kayo at namimili na kayo, tingnan nyo ang manufacturing date. Okay? At kung may isang taon na yun, dapat na-charge nila yon. Titingnan nyo naman dito ang informasyon. Kung kailan dumating at kung kailan huli nilang chinarge. Alright? Now, tandaan nyo rin, hindi dahil sticker, bago nyo tingnan ng sticker, hanapin nyo rito kung meron sang heat stamp dito sa mga side. At may code yun eh, para malaman nyo talaga. Kung wala, magtanong din kayo. Katulad ito, nagtanong ako, ano bang dapat? Ano ba dapat ang naka-indicate dito? Sabi lang, ay sticker lang yung nakalagay. At naniwala ako. It makes sense naman. Tama, kasi sticker to at may sticker pa dito. Alright? At ang susunod nga ay yung cold cranking apps, kaibigan. This is very, very nice. Very good. 800, 650 and up, you're good. You're good, kaibigan. Lalo pat nandiyon kayo sa mga matataas na mga bahagi, mas norte pa sa amin dito sa Kalakhan, Toronto. This is good. Huwag kayong kukuha ng 500 below. Alright? I don't recommend that. Cold cranking amps. At huwag kayong maggugulat, huwag kayong malilito sa CCA cold cranking amps at sa CA cranking amps. Cranking amps, ignore nyo yun. I don't look at it. I always look at CCA cold cranking amps kahit may cold na salita dahil nandito tayo sa Canada. Okay? Alright? Wala tayo sa disyerto, wala tayo sa Pilipinas, kaya importante ang cold cranking amps. Kaibigan, 214. Oh, isa pa nga, kung dadalhin nyo yung luma niyong battery, bibigyan kayo ng $20, $25, depende sa tindahan na off. Babawasan nila yon dahil kapalit yung deposito. Kung dadalhin ko yung luma kong battery, $25 off or $20 off, ibabawas nila yon. Kaya hindi ko dala yung battery, yung luma kong baterya, pero pag dinala ko yung dito at dala ko yung resibo, then bibigyan nila ako ng $20 off. Babalik nila sa akin yung $20. Alright, na kaya ito maging less than 200 ito. Okay, may deposito rin to eh, dahil ang tawag doon ay core, yung luma nyo battery. They just need a core. Alright, extra ito, deck school, kailangan ko. Marami kaming American cars. We are a family of GM Chevy, kaya itong kukunin ko. Kung kukuha kayo ng coolant, make sure na angkop sa inyo dahil magkakaibang uri ng mga coolant.
Alright, meron para sa Asian cars, at meron sa mga American cars. Kaya iba-iba, di ba? May mga European cars. Kaya typically orange ito. Ito ang kailangan ko, at ang kinukuha ko, kaibigan, ay concentrate. Bakit? Dahil ito ay hahaluan ko ng hindi purong coolant ang nilalagay na sa mga kotse dito. Kailangan may halong tubig, at yung tubig kailangan puro. Hindi dapat sa tap water kung saan may halo na yung chemical tulad ng chlorine at kung ano-ano pa. Masama yung kombinasyon na ito at yung tap water, dahil yung chemical na taglay nakalagay sa tap water. Kailangan ay mineral water, kailangan purong water, purong tubig. At I'm sure meron sila dito or sa shoppers. Sa shoppers ako kukuha. Tingnan natin. Alright, ang tanong, ilan ang kukunin ko? Tatlong kukunin ko, 2, 4, 6. Alright, at tubig. Yun ang hahalo ninyo. Tingnan natin dito kung ito ang kukunin ko, $22 din ang may halo ng tubig. Pero kaibigan, ito ready to use. Look at this. Ready to use is $27. Alright? Isang galon ito. Napakamahal, di ba? Kung ito, $23, pero lalagyan mo ng tubig. Kapag gilagyan mo ito ng tubig, that means ito magiging 2 galon ito, dahil dadilute mo, lalagyan mo ng tubig, di ba? Kalahati lang makukuha mo dito. Di ba? The rest, tubig. Kung 50-50. Paano ko maghalo? 60-40 ang ginagawa ko. 40 tubig, 60 coolant. That way, protektado yung aking mga sasakyan. Ngayon sa iba, 50-50 kailangan, iba 55-45, depende sa inyo, depende sa sinasabi ng manual. Kaya sa akin, 60-40, 40% na tubig, 60% nito. Meron pa ako natitira dito, kaya nakakatipid ako. So, para itong $11 lang in some change, di ba? Kumpara dito na $27, once na hindi mo na to ihahaluan dahil may halo na tong tubig, more like convenience lang ito. Kaya gusto niyo makatipid, always go with the concentrated ones. You make sure na you mix it up. Napakadali na mag-mix nito eh. Okay? Paghaluin nyo, napakadali lang. Malaki ang may titipid nyo. So this next cool. Hinahanap ko yung water. Ang tawag na deionized. Tandaan natin deionized. Deionized water. Yun ang panghalo ninyo sa mga coolant. Okay. Ito siya kaibigan, deionized water. Ito ang panghalo mo sa coolant. Right now it's $6. Well, $6. Ilan ang gagawin ko? 5, 10, 15, 20. Kuha ko ng 4. Alam nyo kaibigan, kumuha ko sa iba mas mura eh, pero you know what, nandito na ako, kaya kukunin ko na to. Tingnan nyo to kalahati, sabi natin 50-50, kalahati ng tubig lang neto, tapos kalahati lang ng tubig nung ating concentrated coolant, di ba? Di ba? This is concentrate, di ba? Yan, kalagay concentrate. Kalahati din ito, meron ka ng isang jug, diba? At kung pagsasamahin lang natin dalawa para ma-dilute 50-50, meron kang coolant na good for 2 jugs, diba? Ang price lang nila ay 22, 23 plus yung $5. Makatipid ka pa rin. Kumpara dito na $27, isang jug lang. Ang ganansya mo lang nito, nakatipid ka ng oras. Conveniente dahil mix na siya. Kaya kukunin natin to. Okay, talagang humahaba na to at papalam na ako sa inyo. Ay nabayaran ko na kaibigan, at ang kabuwang damage, ang kabuwang halaga ng binayaran ko dito sa mga ito, 3 concentrated na coolant
para sa mga American cars. 4 na jug ng deionized na tubig para panghalo nga dyan, at itong baterya. Ang pumapatak ay, baka picturean ko to dahil malabong mata ko at hindi to nagpo-focus. Almost 350. $347 and some change. $350. 350. Lahat. Isa pa pala, nagkamali ako doon sa video ko. Na-excite ako masyado doon sa 800 cold cranking amps. Mali pala dahil yung mata ko hindi ko malabo. Ang basa ko yung cold cranking amps, at hindi siya yung eto 600 decente pa rin, kaibigan. Ang yari niya, binabasa ko yung 800 ay akala ko cold cranking amps to, at yung numero niya ay ito 800. Yung pala itong sa baba 650. Yun yung recommendation, kaya okay pa rin, kaibigan. Okay pa rin yan. Pero would have been nice kung 800, diba? Nagkamali ako ng basa. Ito pala itong pangalan at yung numero dito sa baba. Pangalan, numero, pangalan dito, at ito cold cranking amps 650. Okay? Akala ko pataas ang basa ko, cold cranking amps, at ito yung value. Hindi pala ganun. Pero kaibigan, okay pa rin yun. Wow, that would have been nice kung 800 cold cranking amps, diba? Tunay pa rin ang aking payo sa inyo. Hanapin niyo yung pinakamataas sa kaya ng budget niyo. Sa ngayon itong available, kaya okay na ito. For the price, $200 around that, okay na yun. Okay kaibigan, dito ko na talaga tunay tatapusin. Hanggang sa muli. Padayon. Ito na ang pinakamaliit na timba, Canadian Tire na timba na nakita ko. Just ano lang. Liit, ano, cute. $1 is some change. Dalawang kinuha ni Mrs. T. Look at that. This is nice. Hindi ako maka-move on.